Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lulan sina Tristan at Catriona ng kotse ng binata. Ang binata nagde-drive habang si Catriona ay tahimik na nakaupo sa driver's seat. Parang ang lalim ata ng iniisip mo, babe. May problema ba? Tanong ni Tristan ng mga matay nakatuon sa kalsada. Kinakabahan ako sa totoo lang. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin mo na ipakilala ko sa pamilya mo, Tristan. Hindi biro ang buhay ko. Kapag nalaman nila yon at alam mong pandidirihan nila ako, pati na ikaw ay madadamay. Marahas na napabuga ng hangin si Tristan. Please stop overthinking. Ihaharap kita sa pamilya ko kasi gusto ko maging legal tayo sa kanila at sa lahat ng tao na makakakita sa atin. Malakas ang kutob ko na matatanggap ka nila, gaya ng pagtanggap ko ng buong ikaw. Ikaw yan, Tristan. Matatanggap mo ko kasi mahal mo ko. Ang pamilya mo, hindi ko alam kung tao pa bang magiging tingin nila sa akin kapag nalaman nila ang totoong pagkatao ko. Giit niya. Pinangungunahan si Catriona ng takot sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasan dahil hindi rin niya maikaila ang totoo. Pinapaniwala niyang sarili na walang mali sa kanya, na kaya niyang harapin ang mga magulang ng nobyo. Taas ang kanyang noong ipapakilala ang sarili sa lahat ng tao. Pero paano kung may makakilala sa kanya? Naging customer niya sa club. Ngayon niya naisip na mas okay sa kanya ang itinatago sa lahat. Sana nanatili na lamang sila ni Tristan sa rest house. Hindi sana siya kinakabahan at natatakot ng ganito. Naitabi ni Tristan ng kanyang sasakyan sa gilid ng daan. Pinatingnan muna ang makina at hinarap ang nobya. Listen to me, babe. Ipapakilala kita pero hindi ko hihingi ng opinion nila. Kung gusto ka nila o hindi, wala na akong pakialam. Basta ako, pinakilala kita sa kanila. Please trust me. Mahal kita. Ano man ang mangyari ay hindi magbabago yun. Pilit na pinapaintindi ng binata sa kanya ang lahat. Lumandas ang luha niya sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasan na sobrang kabahan. Natatakot si Catriona na mawala sa kanya si Tristan. Habang papalapit sa Manila, nararamdaman niya na paiksi ng paiksi ang oras na magkasama niyang binata. Hey, stop crying. Malambing na alon ni Tristan sa kanya. Hindi niya talaga mapigilan ang sarili. Nandito lang ako, babe. Hindi kita iiwan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at dinala sa labi para halikan. Nilitian lang niya ito ng may alanganin. Pipilitin ko na isiping matatanggap nila ako para sa'yo. Kahit na parang ang hirap paniwalaan, hindi ko na kasi mabuburang maruming pagkatao ko. Nandyan na yan. Ang baba ng tingin ni Catriona sa sarili niya. Pinipilit na lang niyang baliwalain lahat, kunwari hindi niya napagdaanan yon sa buhay niya. Ang magiging kapalit naman nun, mabubuhay ng normal ang kapatid niya. Muling binuhay ni Tristan ang makina ng kanyang kotse at pinaharurot paalis. Sa mansyon ng mga Hill, marami ng taong dumarating. Tinutuo nga ni Tristan ang malaking event para ipakilala ang kanyang anak sa lahat at syempre, para ipakilala na rin si Catriona. Maaga pa'y nagiinom na si Darius sa bar counter sa loob ng mansyon. Darius, you're already drunk. Alam mo na may event sa bahay. Parating na ang kuya mo. Sina Mariska at Madeline, ready na ba? Inis na sabi ni Lumina. By the way, mom, hindi ko party to at wala akong responsibilidad sa mag-inang yun. Napangisi si Darius bago muling uminom ng beer. Napanganga si Lumina sa asal ng anak niya. Kahit na, sana tumutulong ka rin sa pag-asikaso. Yung mag-ina, sana sinasamahan mo na muna sila. Hindi yung inom ka ng inom dito sa loob. Mahina niyang sambit. Napangisi si Darius. Ano bang pakialam niya sa party? Ang party ay para ipakilala ang girlfriend ng kapatid at anak nito sa ibang babae. Hindi ko maintindihan kung paano niyo papayagan to. Tinotolerate niyo lahat ng mga ginagawa ni Kuya Tristan. May anak na sila ni Madeline pero ipapakilala niya sa maraming taong karelasyon niyang iba. Desisyon niya ng kuya mo, Darius. Wala kaming magagawa kung hindi sumang-ayon. Let's just be happy for him. Besides, baka mas mabuting babae ang ipapakilala niya sa atin. Giit ni Lumina. Napangisi si Darius at muling sumimsim ng alak. Malalaman mo rin mamaya, mommy. Hindi niyo pa siya kilala, pero ako, kilala ko siya.
Lumabas ng kotse si Catriona, piki ang ngiti niya kay Tristan. Pero pinilit niyang sarili na iwaglit sa isip ang mga isipin. Ang kaba lamang niya ang mas dumoble sa dibdib niya. Abot-abot ang nerbiyos ni Catriona habang napapalinga sa paligid. Kanina, pagkapasok ng sasakyan sa loob ng entrada, nang masyonin ni Tristan ay marami nang napapatingin sa kanila. Tinted ang mga salamin ng sasakyan kaya hindi mapapansin ng tao sa loob. Pero may hula na siguro ang marami kung sino ang bagong dating. Relax babe ha, huwag kang aalis sa tabi ko. I'm only here. Hindi kita iiwan. Mahinang bulong ni Tristan sa tenga niya. Napipilitang gumiti si Catriona sa nobyo. Naiangkla ng binatang kamay niya sa braso nito at naglakad na sila sa karamihan ng mga tao. Lahat ng mga mata ng mga bisita ay nakina Tristan at Catriona. Diretsong tingin ng binata, paminsan-minsan ay nangingitian ang mga bisitang binabati si Tristan, habang siya'y nakayukulang na tila nahihiyang ipakita ang mukha. Oh my! Si Catriona yun ha! Narinig niya na sabi ng isang kasama niya sa Lumina. Si Catriona nga, siya palang girlfriend ni Sir Tristan, sagot nung kausap. Parang mas lalo siyang nahiya na makilala siya ng mga kasamahan. Babe, chin up. Let them see your lovely face. Bulong ni Tristan habang bahagyang hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Napalunok si Catriona pero sinunod ang nobyo. Inayos niyang kanyang tindig at pilit ng ngumiti. Napadakong tingin ng lahat sa kanila ni Tristan. May ilang nakangiti pero may iba na tila nagtataka. Hindi niya masisisi ang mga ito. CEO ng Lumina Essence ang kasama niya, habang siya naman ay isa lang ordinaryong empleyada. Our lovely couple is here. Please give a round of applause to the CEO of Lumina Essence and his gorgeous fiancé, Mr. Tristan Hale and Miss Catriona Hope. Masiglang anunsyo ng MC. Nanlalaki ang mga mata ni Catriona. Fiancé? Kailan pa siya naging fiancé ni Tristan? Agad siyang napatingin sa nobyo. Wala man lang bahid ng kaba sa mukha nito, sa halip ay isang matamis na ngiti ang ipinakita sa lahat. Para bang wala lang sa kanyang sinabi ng MC, na parang matagal niya nang tinanggap at ipinagmamalaki siya sa lahat bilang fiancé. Nagpalakpakan ng mga bisita at may ilan pang sumigaw ng congratulations. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Catriona. Pero hindi niya ito pinahalata. Hindi ngayon, hindi sa harap ng maraming tao. Magsimula na po tayong kumain at bigyan na muna natin ng sandali ang pamilya, muling sabi ng MC. Napalunok si Catriona at lihim na napakapit sa braso ni Tristan. Ano to Tristan? Pumunta sila sa pinakaunahan at agad na napansin ni Catriona ng isang mag-asawa. Siguro ito ang parents ni Tristan. Maganda ang ina ng nobyo, parang hindi mo ba naagang tunay nitong edad, samantalang ama nito na halos kasing tangkad lang ni Tristan. Kabukha niya at pareho silang gwapo. May isa pang lalaki nakatayo sa tabi ng ama ni Tristan. Kilala niya ito. Sino bang hindi nakakilala kay Darius Hale? Bukod pa doon, may isa pang babae at isang bata. Wala naman siyang nabalitaan na may asawa at anak na si Darius. Ma'am, Dad, sabi ni Tristan nang marating nilang mga to. Bumitaw siya saglit kay Catriona upang halikan sa pisngi ang kanyang mga magulang. Tristan, sambit ng ina nito, muling bumaling sa kanya ang nobyo at hinawakan ng kanyang kamay. Mom and Dad, I would like you to meet my fiancé, Catriona Hope. Nakangiti nitong pakilala sa kanya, matamis siyang ngumiti sa mag-asawa. Lumapit siya sa ina ni Tristan upang kunin ang kamay nito para magmano. Oh my iha! Maagap na sabi ng ginang sabay halik sa pisngi niya, imbis na hayaan siyang magmano. Nahihiyang ngumiti si Catriona at sa ama na lang ni Tristan siya nagmano bilang tanda ng respeto. Welcome to the family, Catriona. Nakangiting bati ng ama ng nobyo. Thank you po, ganting sagot niya bago bumalik sa tabi ni Tristan. My only brother, babe. He is Darius Hale. Pakilala naman ng nobyo sa lalaking katabi ng ama nito. Nginitian lang ito ni Catriona at gumanti rin ito ng ngiti. Papa! Nagulat si Catriona ng isang batang babae ang biglang tumakbo palapit kay Tristan. Unti-unti siyang napaatras at napadulala habang nasa nobyo at batang babae ang kanyang mga mata. Hey baby girl, masayang bati ni Tristan sabay karga sa bata. Nakamasid lang si Catriona, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. She's our daughter, Mariska. Biglang sabi ng isang babae mula sa likuran niya.
Napalingon si Catriona. Ano? Biglang parang wala siyang maintindihan. Parang biglang nag-blur ang paligid niya. Anak? May anak sila ni Tristan? Sinong babaeng to? Babe, come here. Tawag ni Tristan sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakalakad palapit sa nobyo. Parang may sariling isip ang katawan niya pero ang dami niyang tanong sa isip na gustong marinig ang sagot mula kay Tristan. Ipinakilala siyang fiancé ni Tristan at isa pa ang nakakagulat na revelasyon. May anak na palang nobyo niya. Dumakong tingin ni Catriona sa inosenteng mukha ng bata. Kamukhang kamukha to ni Tristan. Hindi maikakailang anak ito ng nobyo. Pero bakit wala siyang alam? Hindi nito binanggit na may anak na siya para hindi siya nagugulantang ng ganito. Maiintindihan naman niya. Sana hindi nga lang sa ganito na parang nasorpresa siya. I want you to meet my daughter, Mariska. Pakilala ni Tristan sa anak niya. Baby girl, she's your tita Catriona, papa's fiancé. Pakilala ni Tristan, napilitan si Catriona na ngumiti kahit parang ang sakit na. May mama po ako, papa? Bakit po kayo may fiancé? Sigaw na tanong ni Mariska. Bumalaho na ito ng iyak. Mama! Mama! Hanap pa nito sa ina. Parang naalarma si Tristan sa malakas na iyak ng kanyang anak. Hindi niya alam ang isasagot sa bata. Tahan na, baby girl. Nag-aalalang alo niya na hinahagod ng likod ng anak. Habang si Catriona hindi rin malaman ang kanyang gagawin. Hindi siya makalapit sa mag-ama. Hahawakan pa lang sana niya ito. Ang mukha ng bata pero bigla na lang itong umatungal ng malakas na iyak. Tristan, akin na muna si Mariska, sabi ni Madeline. Pinababa ang anak at hinawakan to sa kamay. Naglakad ang mag-ina paalis sa harap ng maraming tao. Sinusundan ng tingin ni Catriona ng mag-ina habang palayo sa kanila. Hindi sinasadya na nadaanan ng kanyang mata ang ina ng nobyo. Tila may galit ang mga mata nitong madinang titig sa kanya. Napatingin si Catriona sa mga bisita. Nagsisimula na silang magbulungan. I'm sorry for what happened. Nagka-tantrums lang ang anak ko, babe. Sabi ni Tristan habang humihingi ng despensa kay Catriona pero hindi yung dahilan para pigilan ako. Bigla siyang lumuhod sa harapan ng dalaga. Natutup ni Catriona ang bibig sa pagkabigla. Lumapit ang MC at tinabot kay Tristan ng mikropono. I know naguguluhan ka sa lahat na nangyayari. May kasalanan pa ako sa'yo and I'm sorry for making you panic tonight. Kinuha niyang maliit na kahon na kanina pa niya itinatago sa bulsa ng pantalon. Marahang binuksan niya yun at nilantad sa harapan ni Catriona. Napansin niyang nagsisimulang tumulong luha ng dalaga. Babe, huwag ka na munang umiyak, natatawang sabi ni Tristan. Napangiti na lang si Catriona sa biro niya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. I'm a bit nervous. You're the only woman I've loved after 7 years. Matagal ako natakot na magmahal muli dahil sa sakit ng nakaraan. I was betrayed. I was heartbroken. Pero nung dumating ka sa Lumina Essence, napansin agad kita, lalo ng red lipstick mo na hindi ko matanggihan tuwing nakikita kita sa opisina. Napangiti siya. Pero alam natin kung paano nagsimula ang lahat, babe. I'm really falling in love with you so deeply. I can't imagine my life without you. I don't ever want to lose you. That is why I don't want to miss this chance. Muling lumambot ang tinig niya habang titig na titig kay Catriona. I love you so much. Will you be my wife and the mother of my children? Please, marry me, Catriona Hope. Halos manginig ang boses ni Tristan habang sinasabi yon. Kasabay nun bumagsak na rin ang luha niya. Yes, malakas sa sagot ni Catriona. Siyempre, mahal din kita at pakakasalan kita kahit saan. Mabilis na tumayo si Tristan at tinila siya ng mahigpit na yakap. Hinawakan niya mukha ni Catriona saka sinilito ng halik at isang halik na puno ng pagmamahal. Ngunit sa isang sulok, may isang taong hindi natutuwa. He's really out of his mind for asking that girl to marry him. So disgusting. Bulong ni Lumina, ang ina ni Tristan. Kita sa mukha nitong pagkainis. Lumina, mahal siya ng anak mo. Mahinahong sabi ng kanyang asawa. Mahal? Napairap si Lumina. Nakikita mo bang nangyayari? Hindi ko na kayang panoorin ang kabaliwang ito. Tumalikod siya, tuluyang lumayo, iniwan na selebrasyon na hindi niya kailanman matatanggap. Napapailing na lang si Dante sa kanyang asawa, habang si Darius ay nakangising pinamamasdan sina Catriona at kanyang kapatid. Pagkapasok ni Lumina sa loob ng mansyon ay bumaba ng hagdan ng mag-ina, dala ng mga itong isang maleta.
Saan kayo pupunta, Madeline? Tanong ni Lumina na mabilis nilapitan na mag-ina. Walang tigil pa rin ang pag-iyak ng kanyang apo. Tita, uuwi na po kami sa bahay ni Mariska. Total hindi naman kami kailangan dito. Sagot ng dalagang ikinagulat ni Lumina. No, hindi kayo aalis dito sa mansyon. Walang ibang pwedeng umalis kundi ang babaeng yun. Umiiyak si Madeline na niyakap ang anak na umiiyak na rin. Lola, bakit po may ibang babae pong pakakasalan si Papa? Hindi niya po mahal ang mama ko? Inosenteng tanong ni Mariska. Ramdam ni Lumina ang sakit na nararamdaman ng kanyang apo. Kasalanan talaga to ng kanyang anak. Pinantayan niya ang kanyang apo. Mahal ng papa mo ang mama mo at siya lang ang pakakasalan ng papa mo, apo. Promise ko sa'yo. Sambit niya't marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang apo. Tinitigan ni Catriona ang singsing na nasa kanyang daliri. Mag-isa lang siya sa lamesa. Umalis sandali si Tristan dahil may kinausap ito. Napakaganda talatang mamahali ng singsing na suot niya. Ang laki ng batong nasa gitna ng singsing, kumikinang sa ilalim ng ilaw habang napapalibutan ito ng maliliit na diamante na lalong nagpapatingkad sa kinang nito. Kanina pagkatapos ng proposal ni Tristan sa kanya ay nawalang ina ng nobyo. Humingi ng paumanhin ng ama ni Tristan dahil sumakit daw ang ulo ni Mrs. Lumina. Maging ang mag-ina hindi pa bumabalik dahil sa pag-iyak ng anak ng nobyo niya. Para tuloy siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Ayaw niya sanang mamagitan sa kanilang tatlo. Pero habang nagpo-propose si Tristan, sobrang kaligayahan niya na hindi na niya naisip ang mga taong masasagasaan niya. Alone, napaangat ang tingin niya sa bariton ng boses na nagsalita mula sa kanyang gilid. Kasama ko si Tristan pero tinawag siya ng kasosyo niya sa kumpanya. Alangan pa si Catriona sa pagsagot. I want to introduce myself again. Alam ko namang pinakilala na ako ng kapatid ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Catriona. Saglit na natigilan ang dalaga. Pinag-iisipan pa kung tatanggapin ang pakikipagkamay pero huli ay tinanggap niya rin yun. Catriona, Hope po. Ganting-itig ng dalaga. Pero kaagad binawi ang kamay na maramdaman ang bahagyang diin na ginawa ng binata. Lihim na napangisi si Darius. Ramdam niyang pagkailang ng nobya ng kapatid niya. Can I join you here? Pansin ko kasi na mag-isa ka kanina pa, habang wala pa si Kuya Tristan. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Okay lang po. Nahihiyang sagot ni Catriona. Hindi magawang tumingin sa mga mata ni Darius. Umupo ang binata sa upuang katabi ni Catriona. Nilabas niyang isang bote ng alak na itinago niya sa kanyang likuran. Napasinghap si Catriona. Hindi niya inaasahan ang alak na nasa ibabaw ng lamesa. Let's drink while having a little talks. Sabi ni Darius na binuksan ang bote na may alak. Tiyempo na may dumaan na waiter, kinuha niyang 2 basong nasa tray nito. Napalingan naman sa paligid ng dalaga. Tila hinahanap ng kanyang mga mata ang nobyo pero bigo siyang makita si Tristan. Natuon ang tingin niya sa basong sinsalina ni Darius ng alak. Nang medyo mga lahati ang laman ay nilagay ng binata to sa kanyang harapan, saka muling nagsali ng isa pang baso. Drink, sabi ni Darius. Napaangat ang tingin niya sa mukha nito. Ang isang kamay nito humawak sa sandalan ng kanyang upuan habang umiinom ng alak. Hindi po kasi ako umiinom ng ganitong klaseng inumin, tanggi ni Catriona. Umayo siya ng upo sa upuan niya at medyo lumayo sa sandalan. It's just light beverage. Hindi nakakalasing, kumbinsi ni Darius. Matagal ka na sa Luminescence? Tanong pa niya. Medyo po, pagka-graduate ko, sinuwerte ako na makapasok. Why, I didn't see you there. Baka po medyo busy kayo at admin staff lang naman po ako sa Lumina. Maliit na, empleyada lang po. Napangiti si Darius na sumimsimuli ng alak sa baso. Maybe. Sayang, naunahan ako ng kapatid ko. Hindi ko alam na may nagtatago palang magandang babae sa admin department. Peking umiti si Catriona sa biro ng binata. Mas marami pong magaganda sa Lumina, kimi niyang ani. Na actually, you're so special para mapansin ng kuya ko. And I want to know what's so special about you. Sabi ni Darius na mariing napatitig sa dalaga. Ho? Biglang nilingon ni Catriona ang binata sa kanyang tabi. Nagtamang mga mata nila at saglit silang nagkatitigan. Ang dalaga, ang kusa naghawi ng tingin. Excuse me, pwede ko na bang mahiram ang fiancé ko? Nagulat si Catriona nang marinig ang boses ni Tristan mula sa kanyang likuran.
Mabilis siyang napatayo at napalunok nang makita ang matiim na tingin ng nobyo sa kanya. Kuya, we're just having a little conversation with your fiancé. Siyempre, gusto ko lang siyang makilala. Babaeng pakakasalan ng kapatid ko. I want to see what you see in her. May naglalarong ngisi sa labi ni Darius habang mga mata sa nobya ng kapatid. Nagulat si Catriona sa narinig at napatingin kay Tristan. Nagtatagis ang bagang ng nobyo niya at matalim ang tingin nito sa sariling kapatid. Parang wala namang epekto kay Darius ang matalim na titig ng kuya niya. Babe, hinawakan niya sa brasong binata. Mabilis sa tinawid ni Tristan ang pagitan nila ng kapatid at mariing hinawakan sa kwelyo si Darius. Stay away from her. She's my fiancé, Darius. Tristan, malakas sa sigaw ni Catriona habang hinihilang kamay ng nobyo. Tama na. Tinaas ni Darius ang dalawang kamay para bang sumusuko. I'm not doing anything to her. Wala pa. Pero wag mo nang balakin, Darius. Binabalaan kita, mariing sabi ni Tristan. Kitang-kitang sobrang galit sa mga mata ng binata dahil siya naabutan. Pinagtitinginan na sila ng mga bisita dahil sa komosyon ng magkapatid. Darius, Tristan, what's going on here? Bulyaw ni Dante habang sinasaway ang dalawang anak. Biglang napalingon si Catriona sa galit na ama ng nobyo. Napayuko siya sa sobrang kahihiyan dahil siya ang pinag-ugatan ng tensyon sa pagkita ng magkapatid. Lumapit si Dante sa dalawa, salita ng tingin niya sa magkapatid. Para kayong mga bata, may okasyon pero ganyan kayong dalawa. Dahan-dahang binitawan ni Catriona si Tristan at napaatras at saka nagyuko ng ulo. Dad, I'm sorry. Hindi ko intensyon na manggulo sa party nila Kuya Tristan. Kinakausap ko lang po si Catriona. Hingi ng dispensa ni Darius sa ama. Napabaling ang tingin niya sa kapatid. Mababanaag pa rin ang galit sa mukha nito. Napataas ang sulok ng labi ni Tristan. Walang intensyon? Will you shut your mouth, Tristan? Singhal ni Dante sa anak. Pinagseselosan mong kapatid mo. Wala ka namang makitang ginagawa ni Darius at Catriona. Nag-uusap lang naman sila. Wala pa, Dad, dahil nahuli ko kagad siya. Hatak ni Tristan si Catriona papasok sa kanyang kwarto sa loob ng mansyon. Mabilis na natapos ang party dahil sa sunod-sunod na hindi magagandang nangyari. Ipinatigil na lang din ng binata dahil sa mainit ng ulo niya. Nag-uusap lang kami ni Tristan. Wala naman kaming ginagawang masama ng kapatid mo ha. Saka bakit ka ba nagagalit sa akin? Niyak na sabi ni Catriona. Ginulo ni Tristan ang kanyang buhok sa sobrang frustration. Sa galit na matagal nang namamahay sa dibdib niya dahil sa ginawa ng kanyang mismong kapatid. You don't know what happened between us 7 years ago, Catriona. Kaya sana, hanggat maaari iwasan mo si Darius. Hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag nakita kitang kasama siya. Napailing-iling si Catriona. Kung ano man ang nangyari kina Tristan at ng kapatid niya, ay wala na siya doon. Ang sa kanya lang, bakit siya hindi pinagkakatiwalaan ni Tristan? Alam ko naman ang tama at mali. At alam ko na may boyfriend ako. Hindi na ako bata para bawalan. Sana pagkatiwalaan mo ko, Tristan. Kung mahal mo ko, ibigay mo tiwala mo sa akin. Gate niya na makipag-usap sa kahit na. Mahal na mahal niya si Tristan para lokohin lang niyang binata. At sa mismong kapatid pa nito. Parang malabo niyang gawin. I trust you, but Darius? No, I don't trust him. Ginawa niya na noon at hindi malabong gawin niya ulit ang kasalanan niya sa akin 7 taon nang lumipas. Kaya ngayon pa lang gusto ko nang lumayo ka sa kanya. At huwag ka nang makikipag-usap kay Darius. Yun lang, Catriona. Alam namin ni Tristan ang dahilan ng matinding galit niya sa sariling kapatid at nailabas na rin niyang bigat na matagal nang napagbibigat sa dibdib niya. Natigilan si Catriona. Behind the strong and ruthless tycoon was a man carrying wounds from the past. Kitang-kita niya kung paano bumigat ang paghinga ni Tristan, ang pagdiinag kanyang kamao at ang tensyon sa kanyang panga. Tristan, maingat niyang sambit, lumalapit ng bahagya. Ano ba talagang ginawa niya sa'yo? Nanigas ang panga ni Tristan. Isang bagay na hindi ko kayang tuluyang patawarin. May kung anong gumapang na lamig sa katawan ni Catriona. Hindi niya kailanman nakita si Tristan na ganito. Palagi itong may kontrol, palaging sigurado sa bawat galaw. Pero ngayon, nakita niya isang sugat na hindi pa nahihilom sa puso nito. Kung ganun, bakit hindi mo nalang tuluyang alisin ang galit mo sa puso mo? Para mapatawad mo si Darius? Tanong niya, pinagmamasdan ang reaksyon. Mabilis na huminga ng hininga si Tristan.
Dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko na mababagong katotohanan, kadugo ko pa rin siya. Samantalang naglakas loob si Madeline na puntahan si Darius sa kwarto nito para makausap. Kumilos ito na parang malayo sa napag-usapan nila. I saw the commotion between you and Tristan at the party, Darius. Pati ba naman si Catriona pag-iinteresan mo rin? Tanong niya. Uminom na muna si Darius ang natitirang alak sa baso bago humarap sa dalaga. Matapos ang gulong nangyari sa party, biglang patuloy niyang paglalasing sa loob ng kanyang kwarto. Ano bang pakialam mo ha? I can do whatever I want. And that's none of your business, sagot niya. Tila siyang natawa nang wala sa sarili. Saka gusto ko lang namang tikman kung anong lasa ng bagong babae ni Kuya Tristan. Same as how I tasted you. Mariing napatiing bagang si Madeline. Ginawa lang pala siyang parang putahe ni Darius. Matapos matikman, basta nalang itatapon kapag nagsawa na. How dare you? Malakas niyang sinampalang binata sa pisngi. Hindi man lang yung ininda ni Darius. Numisi lang siya kay Madeline. Bakit? Nagustuhan mo rin naman, hindi ba? Sarap na sarap ka pa nga habang pinapaligaya kita sa kama. Panipang ungol mo. Sabay halakak na nakakakilabot. Namilog ang mga mata ni Madeline, hindi siya makapaniwala sa narinig. Parang may sumabog sa dibdib niya. Isang sakit na hindi niya alam kung paano papawiin. Ganun mo lang ako titignan, Darius? Mahinang boses niya, halos pabulong. Akala ko kahit papaano may halaga ako sa'yo noon. Natawa si Darius, malamig at walang emosyon. Huwag kang umasa, Madeline. Lahat ng babae pare-pareho lang para sa akin. Wala akong pinipili. Gusto niyang isigaw ang sakit pero anong silbi? Sa harap niya si isang lalaking walang puso at siya. Isang babaeng nagpakabaliw para sa maling tao noon. Nagpakatira siya at nagtaksil kay Tristan para lang sa panandali ang ligaya. Napayuko siya, pilit na nilulunok ang bigat sa lalamunan niya. Hindi siya iiyak, hindi siya sa harap na lalaking to. Ginamit mo lang din naman ako. Hanggang ngayon naggagamitan tayong dalawa, Madeline. Patuloy ni Darius, puno ng panunuya. Andali mong bumigay, hindi ko akalaing ganun lang kababaw ang pagmamahal mo kay Kuya Tristan. Kaya ka nahulog sa patibong. Nanigas ang katawan ni Madeline. Hayop ka! Nagtatagis ang kanyang bagang sa sobrang pagkasuklam. Tinignan niya ito ng matalim bago bumuga ng hangin. Kawawa ka. Ramdam niyang panginginig ng kanyang boses. Pero hindi niya yung pinansin. Isang araw, Darius. Magigising kang mag-isa at sana sa araw na yon, maramdaman mo rin ang sakit na ibinigay mo sa iba. Ngumisi si Darius hindi natinag. You benefit from it, Madeline. Kapag napaghiwalay ko sina Kuya Tristan at Catriona, ikaw ang mapapakasalan niya. Biglang napaisip si Madeline. Unti-unting sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. Nagsiselos ka lang kay Catriona, kaya ganyan ka. Hindi mo alam, ginagawa ko to para na rin sa'yo. Ang sabi pa ni Darius.